Tumuloy na tayo sa ating mensahe ngayong umaga. Amen? Again, nandito pa rin po tayo sa ating selfless series this November at nasa huling leg na po tayo ng ating series. So, past few weeks, we talked about selfless love, selfless giving, we talked about selfless ambitions. And so today, ang pag-aralan naman po natin ay patungkol po sa selfless living. Sabihin nyo, living. Living, yan. Pag-aralan po natin ito sa ating huling linggo ng November. So, gusto ko pong pag-usapan natin yung napakahalagang bagay, okay? Yung bagay na patungkol po sa kamatayan. Kamatayan agad. At papaano po tayong mabubuhay at papaano po tayong mamamatay para sa Diyos. So, kamatayan, pastorin, pag-uusapan natin. Now, let me start with a simple but heavy questions today. Ito po yung tanong. If you will die suddenly, ano ang gusto mong sabihin sa mga mahal mo sa buhay? So wala naman, knock on wood, wag naman sana, pero halimbawa lang, mawawala ako biglaan kunwari, ano yung gusto kong sabihin doon sa mga maiiwanan ko? Alam niyo po ba, bago po ako tumayo dito, nagtanong po ako sa mga ilan mga tao na pwedeng sagutin yung tanong na yan. At madalas po, pag pinag-uusapan po ang kamatayan, ang dami pong umiiwas sa topic na yan. Tayo po ay natatakot sa mga bagay na patungkol sa kamatayan. But in reality, church, wala tayong takas sa kamatayan. Do you agree? Say amen. Ang sabi nga sa statistics, sabi daw, ang kamatayan daw is 1 out of 1 people die. So ang ratio 1:1. Okay? Very impressive. So kahit sino ka, kahit matanda ka pa, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, lahat tayo, papunta po tayo doon. Okay? Wala pong exempted. So, there are people po na kinausap ko at nag-send sila ng mga personal messages nila before death. Ito, hypothetical lang. Share natin. Sabi po ng isa, hindi ko na pangangalanan. Sabi niya, kapag daw siya nawala, ang gusto niyang sabihin, I want all of you to know that I love you. And if may nagawa akong hindi maganda o may mga bagay akong hindi na-fulfill para sa inyo, I'm sorry. Yan ang sabi niya. Huwag ko nang pangalanan. Huwag na natin siyang pangalanan. Okay lang? Okay lang, Gab? Joke lang, hindi si Gab yan. Pangalawa, sabi nung pangalawang nagsabi sa akin, ang gusto niyang sabihin is this. Sabi niya, mahal ko kayo. Please take care of yourselves. Huwag niyong pabayaan ng pamilya. Magpatuloy kayo sa Panginoon. Yan naman ang sabi niya. Amen? Again, hindi ko na rin pangangalanan. Okay, third one, ito ang sabi niya. Magmahalan kayong maiiwanan ko. Magtulungan kayo at patuloy niyong ipahayag ang pag-ibig at salita ng Diyos, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen? And so, itong mga taong ito, pag napansin po natin, okay, makikita natin dito yung tunay na pagmamahal nila. At yung pagmamahal po nila ay selfless. Kasi sa huling hininga, ang bilin pa rin nila, magmahalan. Ang bilin pa rin nila, mahal ko kayo, magmahalan kayo kahit wala na ako. Amen? So, normal po sa isang tao, yung matakot sa kamatayan. Kahit nga po si King David, isang mandirigma. Biruin mo, isang matapang na nilalang, nagpatumba kay Goliath, natakot din. Ano pong sabi ng Psalm 55 verse 4-5? Sabi niya, my heart is in anguish within me. The terrors of death assail me. Terrors of death, ha? Okay, inaasunto siya. Imagine, mga kapatid, isang tao na lumaban sa maraming digmaan, nakipagharap sa panganib yan araw-araw si King David. Pero natakot din saan? Sa kamatayan. Yung terror of death assail me. Okay? Pati nga yung mga disipulo ni Kristo, remember? They were expert. Eksperto po sila sa dagat. Pero nung dumating po yung malalakas na bagyo at hangin, natakot din po sila. Natakot silang lumubog sa dagat. Natakot din silang mamatay. At ang sigaw nila, Lord, save us.
Ang sigaw po nila, Lord, malulunod kami. You see, even though they were fishermen, even though they were experts, pero natakot din sa kamatayan. Kaya masasabi natin po na normal o natural ang matakot tayo. Okay? Na mamatay. Ayan na sila. Pero, bakit nga ba ang tao ay takot sa kamatayan? Okay? Yun ang sagutin natin. Bakit ba ang tao natatakot sa kamatayan? Unang-una, okay? Bakit takot ang tao sa death? Una, it's because what? Death ends all earthly activities. Anong ginagawa ng kamatayan? Okay? May mga bagay tayo na tinatama sa araw-araw. Okay? Everyday may ginagawa tayo. Meron tayong mga earthly activities. Meron tayong gala, meron tayong shopping, meron tayong trabaho, meron tayong aral na ginagawa. Kapag namatay na po tayo, tapos na lahat ng yun. Tama? Halimbawa, sa tao, sobrang hilig mag-shopping. Pag namatay na yan, tapos na ang pag-shopping po niyan. Halimbawa, sa tao, mahilig sa sports. Pag namatay po yan, tapos na yon. Okay? Hindi na siya makikipaglaro sa mga kaibigan niya, tapos na. Amen? Kaya marami po ang natatakot kasi alam ng tao, matatapos na yung maliligayang panahon o oras ng kanyang buhay. Because death ends all earthly activities. Ganun kasimple. Pangalawa, bakit ang tao takot sa kamatayan? Because number 2, death strips us of earthly possession. So, hindi lang nawawala yung earthly activities mo, nawawala din yung earthly possessions mo. Amen? Lahat ng inipon natin sa lupa, yung mga bagay na inipon natin, yung bahay natin, yung mga kotse natin, yung mga lupa natin, yung negosyo, yung investments natin, yung pera nilagay mo sa stocks, kapag namatay ang tao, amen, lahat yan, iiwanan mo lang. Do you agree? Amen? Lahat yun, iiwanan mo. Amen? Kaya ang isang tao, bago pumanaw, iisipin niya, sino kaya mag-aasikaso ng mga ari-arian ko? Amen? Sino kaya ang magmamana ng mga bagay na ito? Kaya kahit mayaman ka, kapag namatay ka, amen, wala ka na sa mundo para i-enjoy lahat ng earthly possessions mo. Kaya ang tao natatakot Hindi lang po sa pagkawala ng buhay. Natatakot din ang tao na iwanan yung mga bagay na pinaghirapan nila. Do you agree? Yan ay pangalawa. Pangatlo, bakit ang tao takot sa kamatayan? Pangatlo is this: death leads to uncertain destiny. Pag namatay tayo, haharap po tayo sa isang uncertain, hindi sigurado na destiny. Okay? Ang pinaka nakakatakot, okay, para sa marami, na kapag namatay ang tao, hindi niya alam kung saan siya pupunta pagkatapos niyang mamatay. Nakakatakot yun. At kung hindi ka handa, dalawa lang ang pwede mong puntahan. Either you go to heaven or you go to hell. Wala namang pong purgatorio. Wala pong purgatorio na kapag ka namatay ako, ipag-pray nyo na lang ako. Amen? Wala pong ganun. Ang santao, pag hindi siya naniwala kay Kristo, at kapag namatay siya, haharap siya sa judgment. At hindi niya maibabalik yung panahon para magbago. Kaya kung tatanggap po tayo sa Panginoon, ngayon na po tayo tumanggap. Dahil kapag patay na po ang santao, wala na siyang kakayanang tumanggap sa Diyos. Say amen. Say amen. Kapag namatay ang santao, wala na siyang kakayanang magbago. At hindi natin siya pwedeng ipanalangin na mapunta sa langit. Wala po yan sa Bible. Amen? And so, uncertain ang destiny. Pag pinag-uusapan ang death, kaya natural na may fear. Kasi death, sa kamatayan, matatapos lahat ang laro ng buhay. Matatapos lahat ang iniipon po natin sa buhay. At meron din pong eternal consequence ang kamatayan. Now, bago po tayo tumuloy, now I want you to answer this question. Just reflect. Kung alam nyo
na bukas mamamatay kayo, kung alam ng tao na bukas mamamatay siya, ano kaya ang unang naiisip niya? Ano kaya ang unang maiisip ko? Yung mga naiwang bagay ko ba? Ang maiisip ko ba yung mga nagawa ko? O handa ba ako na humarap sa Diyos pagdating ng panahon? Say amen. Now, there is one man who did not fear death. Okay? May isang tao na hindi po takot sa kamatayan. At siya po ay sino? Si Apostle Paul. Bakit? Kasi si Apostle Paul po, alam ni Pablo parating ang kamatayan. Okay? Pag-aralan natin, kung itong mamang ito hindi natakot sa kamatayan, and so do we. Kailangan ganun din tayo. Si Pablo, alam niya parating ang kamatayan. Alam ni Pablo na maaring mangyari ang kamatayan kahit anong oras. Pero alam niya, ang kakaiba po sa kanya, alam niya, ina-anticipate niya yung death, pero hindi siya takot. Pero ang ginawa po ni Pablo, in-anticipate niya po yan with confidence and joy. Biruin mo. Ano po sabi niya sa 2 Corinthians 4, verse 7 to 8? Basahin po natin ng sabay-sabay. 1 to 3, go. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Amen? Ang ganda po ng verse na to. 2 Timothy 4 verse 18. If you have your Bible, i-highlight niyo po yan. Ang ganda po yan. At pag-aralan natin ito. Are you ready? Ang gagawin po nating umaga, hihimay-himayin ko po ito. Okay? Himay-himayin po natin para mas maintindihan po natin bakit si Pablo namatay ng masaya at punong-puno po ng katiyakan. Bakit si Pablo hindi siya natakot sa kamatayan? Yan ang question na gusto po nating masagot. Amen? Now, tingnan po natin yung buhay ni Pablo base po sa verse na to 2 Timothy 4 verse 7 to 8. Are you ready? Say I'm ready. Okay. Now, unang point, tingnan natin. Bakit si Pablo namatay why did Paul die the happy man? Bakit siya namatay ng masaya? Bakit siya namatay na satisfied? Because number one, okay, iba, ayusin natin to, kumukurap-kurap, iba ang tingin ni Pablo sa kamatayan. Because number one, okay, it's iba ang view ni Pablo sa dying. Okay? Una, tingnan po natin. Ano ba ang view? Ano ba ang pananaw ni Pablo sa kamatayan? Tingnan natin kung papaano si Apostle Paul tiningnan ang kamatayan. Dito natin makakita, hindi siya takot mamatay. Bakit? Because letter A, para kay Pablo, death is an offering. Ang view ni Pablo sa death as an offering. Hindi po siya pangit na bagay. Pero ang tingin po ni Pablo, it is an offering. Sabihin niyo offering. Verse 6, ano sabi ni Pablo? I am already being poured out. Para daw siyang inumin na ibinubuhos. I am being poured out as a drink offering. Yan sabi niya. Anong ibig sabihin po ni Pablo? Ang tingin ni Pablo, para kay Paul, ang kamatayan po ay huling offering niya sa Diyos. Amen? Sino dito nag-o-offer? Sino dito nagbibigay sa Panginoon? Marami tayong meaning ng offering. Pero pag sinabing offering, si Pablo, ang kamatayan sa kanya, huling paghahandog. Parang sa Old Testament, kapag may lamb sacrifice ng Old Testament times, anong ginagawa nila? Ba't sila nag-o-offer ng lamb para ipadama nila sa Panginoon yung devotion nila, para ipadama nila sa Panginoon yung pagkilala sa Diyos. Kaya sila nag-aalay ng hayop. Ganon din si Paul. Parang pag namatay ako, alay ako sa Panginoon. Ganon ang buhay niya. Kaya kahit sa dulo ng kanyang buhay, sinasabi ni Pablo, Lord, kung yung kamatayan ko makakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo,
Lord, okay lang mamatay ako. Imagine, biruin mo yung tao na buhay ng ganito katagal, pero papalapit na siya sa huling sandali ng kanyang buhay, pero nag-iisip. Ang sabi niya, Lord, gusto ko maging blessing ako hanggang sa huling hininga ko. Gusto kong maging offering ang buhay ko para sa iyo. You see, si Paul, kahit aware siya na malapit na siyang mamatay, nakikita niya ang death bilang pagsamba sa Diyos. Hindi niya nakita bilang katapusan. Sino po dito napanood na yung meet, greet, and buy? May nakapanood na? Amen? Alam mo, sabi po ni Maricel Soriano, sabi ng mga anak niya, Ma, ba't di mo sa amin sinabi, bumalik na pala yung cancer mo? Cancer is back. Sabi ng mga anak niya, Ma, magpagamot ka. Alam mo, sabi niya, ayoko na magpagamot. Huwag kayong makulit. Sabi ganun ni Maricel Soriano. Alam mo, yung mga, syempre, bilang anak, tayo gusto natin humaba pa yung buhay eh. Yung pasyente, ayaw na niya. Alam mo kung ano sagot niya? Ang tanong ng mga anak niya, Ma, ayaw mo ba magpagaling? Ayaw mo na bang mabuhay? Pero ang sagot po ni Maricel, ayoko nang makalbo. Ayoko nang magsuka. Ayoko nang mahirapan. Gusto ko na lang mabuhay ng masaya hanggang sa huling araw ko. Yun ang sabi ni Maricel Soriano. Amen? Like how about us today? Kung nasa endingan na tayo ng buhay natin, anong gagawin natin? Amen? Ipipilat ba natin yung oras, kahit oras na kasi talaga? Gugustuhin din ba natin mabuhay ng masaya sa huling araw natin? Gugustuhin din ba natin na makita buo ang pamilya? Gugustuhin ba natin maglingkod at sumamba sa Diyos hanggang huling hininga po natin? Amen? Ganon si Paul. Nakita niya ang death as an offering to God. Ang kamatayan, hindi pagsasara ng pinto. Para sa kanyang kamatayan ay pagsamba sa Diyos. Ano pa? Letter B. His view of dying, letter B. Death as a departure. As a departure. Amen? Ang death daw ay paglisan. Okay? The time of my departure is at hand. Sabi niya doon sa verse 6. Pagka sinabing departure, look at me. Pag sinabing departure, paglaya. Pag sinabing departure, paglalayag. Naglalayag ka papunta sa bagong buhay. Yun ang sabihin ng departure. Kaya ang death po hindi katapusan. Pagka sinabing death, para kay Pablo, paglalakbay, patungo sa piling ni Kristo. Philippians 1:23, sabi niya doon, For I am hard-pressed between the two. Biruin mo? Sabi niya, ano bang mas mainam? Pinag-iisipan niya ngayon, I am hard-pressed between the two. A desire to depart and be with Christ. Sabi niya, that is far way better. Sabi niya, gusto kong magstay, pero yung mamatay ka, okay, yung desire to depart and to be with Christ, sabi ni Pablo, it is far better. Amen? Imaginein mo, naglalakad ka sa isang mahirap na daan. Imaginein mo, naglalakad ka, pagod at nasaktan ka sa buhay. Journey yan eh. Pero alam mo, may naghihintay sa'yo na mas maganda kaysa nararanasan mo ngayon. Ang pananaw na yan, yung ganong klaseng pananaw, yan ang nagbibigay ng lakas at kagalakan sa atin. Kahit malapit na sa huling sandali. Are you here? Ibig sabihin, ang death po, sabi ni Paul, hindi katapusan. Ang death po pala ay paglaya. Amen? Ang death pala ay kalayaan. Ang death pala ay paglalakbay sa bagong buhay. Ang death po pala ay paglalakbay patungo sa piling ni Kristo. Amen? Kaya nga mga kapatid, Paul did not fear death. Look at me. Sa halip, si Pablo, excited siya at puno po siya ng anticipation.
Kasi alam niya ang ibig sabihin ng kanyang journey. Alam niyo po, nung maliit ako, first time ko pong umuwi ng Bicol, Catanduanes. Alam niyo po ba yung Catanduanes, isang isla po yan sa part po ng Bicol. Nasa tapat po yan ng Pacific Ocean. Ang dalas po niyang bagyuhin. Kaya ang bagyo po doon sa isla nila Mami, sa Catanduanes, tidal wave po yun. Wala na nakakaalam, tina-tidal wave sila doon tuwing bumabagyo. Pero sa Bicol po, Catanduanes, ang dami pong magagandang beach doon na never pa pong naabot ng tao. Ang gaganda po ng beach doon. Pero mo pumunta kami doon, inabot po kami 13 hours. Ang tagal. Bus, tapos ferry, pagkatapos jeep ulit. Ang hirap po ng biyahe. Okay? Nakakahilo po yung biyahe. Pero pagdating mo doon sa lugar, amen, masasabi mo talaga, worth it. Ang ganda talaga. At never mo makakita dito sa Manila yun. Kaya hindi po ako nagtataka, bakit ang dami nauwi kahit mahirap ang biyahe. Amen? Pero mo, ang hirap ng biyahe mo, pero gusto mo pa rin umuwi. Ang hirap ng biyahe mo, ang tagal ng nilalakad mo, ang tagal ng journey mo, pero ang nakikita mo, yung dulo lang. Ang nakikita mo lang yung magandang bagay na nasa dulo. Amen? Now, ganun ang pananaw ni Pablo. Kahit gaano kasukal yung daan, kahit gaano kasukal yung journey, ang nakikita ni Pablo yung dulo, yung destination. Kasi alam ni Pablo, kasama si Jesus doon sa dulo. Amen? Kung alam natin, ang kamatayan, hindi pag-alis. Ang kamatayan ay pagpunta sa piling ni Kristo. Amen? Siguro naman magbabago yung pananaw natin patungkol sa kamatayan. Kaya siguro kapag may namatay po sa atin ngayon, dapat walang malungkot. Tama po ba? Dapat hindi tayo nalulungkot, but we are rejoicing. Kasi alam natin, malaya na yung tao. Amen? You say amen. That's number 1. Now, bakit masaya si Pablo namatay? Kasi yun ang view niya of death eh. Ang view ni Pablo ng death, it's what? It is an offering and it is departure. Pangalawa, tingnan natin ito. Point number 2, tingnan po ninyo yung view, yung Paul's precious memories. Amen? So after natin makita ngayon, papaano tiningnan ni Pablo ang kamatayan, tingnan naman natin ngayon kung papaano tiningnan ni Pablo yung nakaraan buhay niya. Yun ang dahilan. Bakit siya nakaka-approach ng death, sa death ng may kagalakan? Kasi pag tinitingnan niya yung nakaraan niya, alam niya. Alam ni Pablo, pag tiningnan niya yung nakaraan niya, mabubuting bagay din. Nakuha niyo po ako? Bakit masaya siyang namatay? Kasi magandang nakakita niya eh. At hindi lang yon, maganda din yung binabalikan niya. Kaya may mga tao po talaga, ayaw pang mamatay. Kasi bakit? Ayoko pang mamatay, nag-aaway-away pa yung mga anak ko eh. Ayoko pang mamatay kasi yung pamilya ko hindi pa kami okay. Amen? Ang daming rason. Ayoko pang mawala kasi hindi ko pa na-share ang gospel sa pamilya ko. Ayoko pang mawala kasi marami pa akong gustong gawin. Ayoko pang mawala kasi hindi ko pa nasisis yung moment. May apo ako, may bagong buhay ako, meron akong gustong gawin. Amen? Siguro, hindi pa satisfied eh. Kaya ayaw pang mamatay eh. Amen? Kaya lang, hindi naman pwede. Itapon nyo nga sa ilog yan. Joke lang. Joke lang. Sige, itapon nyo nga doon sa ilog. Joke lang. Amen? Nako, wag natin niyang pigilan dahil yan ang susunod nating leaders. Kaya tiisin po natin ang kanilang ingay. Ganyan lang talaga. Amen? Masanay na po kayo. Ang isipin niyo po, may mga anghel na nagtatakbuhan. Ganun. Masanay tayo. Ganyan talaga. Amen? Amen? You say amen. Amen. Yan. Precious moment ni Pablo. Tumingin siya pabalik sa buhay niya, merong joy, merong satisfaction.
Kasi alam niya, look at me, nagawa niya yung tama. Kasi alam niya, nagawa niya yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Tingnan niyo po yung verse 4 to 7. Ano po sabi doon? Una, He fought a good fight. Diba? Sabi doon sa verse, I have fought the good fight. He fought the good fight. Saan niyo po naalala nakasulat yan? Nakasulat po yan sa puntod ni Pastor Perdi. Anong ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang he fought the good fight? Okay? Ibig niya sabihin, ang Christian life, mga kapatid, kadalasan kino-compare sa laban o gera. Amen? Bakit? Ano sabi ng Bible? We do not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban natin, principalities, ang kalaban natin, powers, rulers of darkness. Nasaan? Mga bagay na hindi po natin nakakita. Kaya hindi po laban sa laman kundi laban sa spirito. Say amen. Laban sa kasalanan, laban sa mundo, laban sa spirito ng kasamaan. Sino po nakita na dito ng sundalo? Sundalo na lumalaban po sa digmaan. Di ba lahat ng sundalo, willing sila i-risk ang buhay po nila para sa isang magandang laban? Amen? Biruin mo ang isang sundalo sa bawat pagsuong po nila sa digmaan. They were not there to live. Hindi sila pumunta doon para mabuhay. Pumunta sila doon para mamatay. They were not there to live but to die for their country, for their calling. At hindi ka pwedeng pumunta ka ng gera, nagtago ka, at hindi ka nagpaputok ng baril, hindi pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng magtago sa laban. Hindi ka pwedeng pumasok doon sa boxing ring, pagkatapos hindi ka lumaban, hindi ka sumuntok. Amen? Paano magiging maganda ang isang laban? Lalaban ka din. Laban, patay kung patay. Ganun ang ibig sabihin. Say amen. Kahit maraming panganib, kahit maraming pagsubok, amen? Kahit ikamamatay pa. Alam ni Pablo, alam niya, ginampanan niya yung kanyang tungkulin ng tapat. Amen? Hindi lang laban spiritual. Hindi lang spiritual battle but hindi lang laban sa tao. Kaya sabi niya, he fought the good fight spiritually. Say amen. Ano pa sabi ni Pablo? His precious memories about what? Ito pa sabi niya, he finished the race. Sabi doon sa verse, I have finished the race. Katulad ng isang marathon. Life is not a sprint, but life is a race. Hindi mo pwedeng ibigay ang lahat sa simula Amen? Hindi pwedeng inubos mo na lahat ng lakas mo sa simula. Hindi mo alam, ang buhay hindi siya sprint, pero ang buhay ay karera. Amen? Kaya sa takbuhan ng buhay, dapat may diskarte din. Amen? May diskarte din. Say amen. You see, Paul could look back and say, sabi niya, kahit mahirap, I pressed on. Kahit mahirap, I didn't give up. Kahit mahirap, sabi ni Pablo, I ran the race well. Amen? Para akong atleta sa marathon. Amen? Ang marathon, mahaba po yan. Ang marathon, nakakapagod po yan. Sa simula, ang dami mo pang energy. Masigla ka pa sa una, masaya pa. Puno ng excitement. Pero habang tumatagal, sasakit ang binti mo. Hihingalin ka, maubusan ka ng lakas. At darating yung point, gusto mo nang sumuko. Pero bakit tuloy pa rin tayo? Kasi alam natin, every step has a purpose. Amen? Lahat po ng step natin, lahat ng hakbang natin, may layunin yun. And every steps brings us closer to the finish line. Amen? Hindi lang tayo basa-basa tumatakbo. Amen? Merong coach na nagtuturo sa atin, merong nagtitrain sa atin, merong goal na nakaset sa atin, meron ding reward na inaabangan tayo dun sa finish line sa dulo. Ganon din, mga kapatid, ang Christian life. Hindi po mabilis ang journey. Ang buhay Kristiyano.
Hindi po ito one time, big time. Hindi siya, Lord, save me. Pagkatapos tapos na. Wala pong ganyan. Dahil ang Christian life po, it's a marathon. Look at me, ang buhay Kristiyano ay marathon. May mga araw na exciting. May mga araw puno ka ng faith. Pero may mga araw nakakapagod. May mga araw na puno ng discouragement. May mga panahon gusto mo na mag-give up. May mga araw, may sugat ka. Amen? Nasaktan ka ng tao, ng sitwasyon, ng failure mo. May mga araw, mabagal lang. Feeling mo, hindi ka umaasenso, hindi ka lumalago. May mga araw na parang walang nangyayari. Pero naglalakad ka pa rin. Naglalakad ka pa rin. Kahit pagod ka, kahit nasasaktan at kahit may doubts. Kasi yung bawat hakbang mo, bawat hakbang, bawat steps, ibig sabihin, bawat prayer ko, bawat pagsunod ko sa Diyos, bawat pagsuserve ko, bawat pagwala ko sa pride, bawat pagpapatawad ko, bawat pagsasabi ko, Lord, hindi ko kaya, pero tutuloy pa rin ako. May purpose lahat yan. Hindi po yan sayang. Hindi po yan invisible sa Diyos. At hindi po yan nakakalimutan ni Lord. Ang importante, you are moving forward toward your finish line. Hindi ka pabalik, pasulong. At alam mo kung anong maganda? Hindi po tayo tumatakbo mag-isa. May Holy Spirit na coach tayo. May Jesus sa dulo ng finish line natin. Merong Jesus na nakatayo at nakangiti doon sa finish line, sumisigaw. Kaya mo yan. Amen? Nakatuloy ka lang. Malapit na. Say amen. Say amen. And just like a marathon runner who sees the finish line, kahit masakit ang katawan, tama, tumatakbo pa rin. Kahit ubos ang lakas, lumalakad pa rin. Ganon din tayo. Because we know the reward is worth the pain. Ganon mag-isip si Pablo eh. Kaya nang lumingon siya sa buhay niya, nilingon niya yung buhay niya, ang sabi niya, I have finished the race. Amen? Tinapos ko yung karera. Amen? Yung nga maganda doon eh, tinatapos mo. Amen? Alam natin, may karerang dapat tapusin. Say amen. Ano pa? Ano pa ang view ni Pablo? Pagdating po sa kanyang mga precious moments niya. He also, what he said, he kept the faith. Sabi niya, I have kept the faith. The faith. Ibig sabihin, loyal si Paul. Naging loyal si Pablo kahit maraming trials. Naging loyal si Pablo kahit maraming persecutions. Hindi po siya nag-surrender sa takot o sa pagod. Hindi siya sumusuko. Pero nanatili pong faithful si Pablo sa misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kapag sinasabi nating faithful ang isang tao sa misyon, anong ibig sabihin yan? Again, ang misyon hindi po galing sa tao, Ang misyon galing sa Diyos. Pag ang misyon ay galing sa Diyos, amen? Hindi po madali yan. Kasi hindi po palaging komportable yan. Hindi palaging convenient po yan. Pero yung pagiging tapat natin sa misyon, nangangahulugan po yan ng paninindigan. Nangangahulugan po yan ng pagsunod at katapatan natin. Amen? Kahit nasa panahon tayo na wala ng sagot sa panalangin natin. Say amen. Say amen. Keeping the faith. Ganon, mag-isip si Pablo. Nung tinawag siya ni Jesus Christ sa Damascus, alam niya, may assignment ang Diyos para sa kanya, to preach the gospel. Pero kahit ilang beses po si Pablo, pinagbintangan, pinaratangan, gustong patayin, ilang beses kinulong, ilang beses sinaktan, iniwan ng tao, he remained faithful. Dahil ang misyon, hindi galing sa Diyos. Ang misyon ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Ang misyon ay may eternal na halaga. Amen? Say amen.
Sabi doon sa meet, greet, and buy. Meet, greet, and buy na naman. Pero yun mo, pinarinig yung iba-ibang tono ng ma. Ma, ano tawag mo sa nanay mo? Ma, ano tawag mo sa nanay mo? Ma? Ano tawag mo sa nanay mo, ma? Nanay? 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 Iba-iba eh. Kapag buhay pa, ma! Pag nawawala si mama, ma! Diba? Pag may kailangan ka, ma! Pero pag wala na si mama, iba na. Ma! Diba? Pagka ang tagal hindi nyo nagkita, ang sabi mo, Inang! Pag wala na, Inang, wag mo akong iwan! Di ba ganon? Di ba ganon? Grabe, di ba? Alam nyo, crucial talaga eh. Pag nasa ER, sino dito nawala ng mahal sa buhay? Si Ivan, dalawa na eh. Si mama tsaka si papa. Ako, daddy ko po. Crucial yan eh. Tatanungin ka ng nurse, tutubuhan pa po ba natin? Tutubuhan pa ba? Kasi nakikita yung pasyente, hirap na siyang huminga. So ikaw ngayon, ang gusto mo, pahabain pa yung buhay niya. Kasi ayaw mo siyang mawala eh. Di ba? So, tatanungin ka, tutubuhan pa ba? Pero alam po ng mga doktor at nurses po sa ospital kung kaya pa ng pasyente. Burin mo, wala namang magagawa eh, kahit i-revive mo yan eh. Patitibukan mo lang yung puso, pero yung sakit nandun pa din. Pahihirapan mo lang yung tao. Tama? Kaya ang tanong dito, eto ba, ginagawa mo para sa pasyente mo o para sa sarili mo na lang? Tama? Paano kung tapos na yung mission niya? Paano kung hanggang doon na lang? Tama? Gusto pa ba natin patagalin yung nahihirapan niyang katawan? Alam nating hirap na. Say amen. Nakukuha niyo po ako. Ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong mission. Bilang ama, bilang ina, ang mission po natin, maging tapat sa tungkulin natin bilang ama at bilang ina. Tama? Kaya, kung nanay ka, lahat gagawin mo eh, para sa ikabubuti ng mga anak mo. Kung tatay ka, lahat gagawin mo para sa ikabubuti ng buong pamilya. Tungkulin kasi, yun yung mission, na hindi mo kailanman hiningi sa Diyos, pero binigyan ka ng mission ng Panginoon. Kaya kahit hindi ka tumayo dito, kung tatay ka sa pamilya, nanay ka sa pamilya, meron kang mission galing sa Diyos. Amen? Yung mission na yan may eternal na halaga. Na kung paano nating pinalaki at hinubog ang pamilya natin ngayon. Amen? Ang pinag-uusapan dito yung future nila. Naghuhubog ka ba ng future addict? Naghuhubog ka ba at nagpapalaki ng mga future mamamatay tao? Walang ganong magulang. Amen? Mission yan eh. Mission, ang maging worker sa ministry, mission yan. Discipler, mission yan. Pastor ka, leader ka, simpleng mananampalataya ka, may mission tayo na magliwanag sa mundo. Amen? Say amen. Kaya hindi po sa dami ng ginagawa, sa consistency ng pagsunod. Dahil ang totoong faithful sa mission, nagpapatuloy na naglilingkod kahit walang pumapalakpak. Ang totoong faithful dun sa mission nila, amen, nagpapatuloy kahit pagod na. Amen, patuloy na nagpapatawad kahit mayroong sakit, kahit nasasaktan. Because faithfulness is not measured by speed, but by steadfastness. Ang pinakamaganda po dyan, hindi tayo mag-isa sa misyon natin. Ang Diyos natin ang nagbigay po sa atin ng misyon. Siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas, ng wisdom, at ng grace para tapusin lahat ng sinimulan niya po sa ating buhay. Say amen. Say amen.
Okay? Now, tingnan natin bakit si Paul namatay na masaya at satisfied sa buhay? Kasi iba ang tingin niya sa kamatayan. Pangalawa, tinitingnan niya yung buhay niya, dating buhay, maganda rin yung nakakita niya. Ito pa nakakita niya. Number 3, His glorious hope. Tapos na ako, pangatlo na yan. Say amen. His glorious hope. Ito pansinin po ninyo, hindi lang niya tinitingnan ng maganda yung future Hindi lang niya tinitingnan ng maganda yung nakaraan niya Meron din siyang glorious hope. Amen? Tiningnan niya yan. Alam niyang malapit na ang kamatayan niya. Pero hindi siya natakot. Umaasa siya. Verse 18. Labas natin yung verse. And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. Anong ibig niya sabihin? Okay? Sabi niya, ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng masasamang gawa. Ayan God will deliver me from every evil work. Hindi lang yan. Hindi lang siya ililigtas ng Lord, but also God will preserve me. Yung word na preserve. Amen? Kahit hindi pa matapos ang problema, kahit alam niya na habang nabubuhay siya, andun pa rin ang pagsubok, pero alam niya, God preserve me. Preserve ako ni Lord. Hawak ng Diyos ang aking future. At pagkatapos ng buhay, alam ni Pablo, amen, sigurado siya sa lugar na pupuntahan niya. Alam niya, langit ang punta niya. Kaya si Paul, namatay ng may kapayapaan Meron siyang kagalakan. Meron siyang katiyakan. Bakit? Alam niya. Tapos na ako, samahan ako ng banda. Ang kamatayan, hindi katapusan. Ang kamatayan ay pagpasok, next slide, sa buhay na walang hanggan, kasama si Kristo. Amen? Balik nga natin yung verse. Ano sabi doon sa verse? To Him be glory forever and ever. Amen. Amen? Sabi doon sa verse, sa pinakadulo, sabi niya, ang glory sa Diyos. Ang glory binabalik ko sa Panginoon. Say amen. Isaiah 43 verse 7. Everyone who is called by my name, whom I created. Next slide. Whom I formed. Yes, I made them for my glory. Basahin natin ulit. Everyone who is called by my name, whom I created, whom I formed, yes, I made them for my glory. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanyang glory. Amen? Sabi ni Pablo, tinitingnan niya yung buhay niya, kita niya yung kamatayan niya, oportunidad Nakita niya yung dati niyang buhay, nakaraan niya, ang gandang bagay ginawa ni Lord, kahit ang daming pangit na nangyari. Kaya lang hindi lang yun. Nakita niya yung glorious hope. Nakita niya yung pag-asa nasa Panginoon. Na mag-asa siya sa Diyos. Kaya sa bandang huli sabi niya, God, to you all glory, forever and ever. Sabi doon sa verse, tayo daw po ay tinawag sa Kanyang pangalan. Tayo daw po ay nilikha. Tayo daw po hinulma. Tayo daw po ay ginawa para saan? Sa Kanya. Say amen. Kaya sana ganito. Sana po, wag ganito ang buhay po natin. Nagising tayo sa umaga. Walang purpose ang buhay. Sana hindi po ganito. Nagtrabaho tayo, walang purpose ang buhay natin. Nag-aral tayo, walang purpose. Nagpakasal tayo, walang purpose. Walang halaga. Nagpamilya tayo, nagpatapos tayo, nag-retire tayo, walang purpose ang buhay natin. Sana wag tayo umabot sa ganon, yung nabuhay tayo, hindi natin alam bakit tayo nabubuhay. Because soon, look at me church, you will die without purpose. Yun ang pinakamasakit. Sana ganito po ang buhay natin. Nagising tayo isang umaga, Lord, this is all for your glory.
It's for God's glory. Sana ganito po, nagtrabaho tayo for God's glory. Nag-aral tayo for God's glory. Nagpakasal tayo for God's glory. Nagpamilya tayo for God's glory. Amen. At nagretiro tayo for God's glory. And even namatay tayo for God's glory. Say amen. Ganon ang buhay ni Apostle Paul. Malinaw na larawan ng selfless living. Hindi nabuhay para sa sarili. Nabuhay para kay Kristo. Say amen. Kaya may confidence siya. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. To live not for yourselves but for Christ. Amen. Kaya ang ending po ng buhay natin, only one thing matters Itong tanong na to, did we live for Christ? Nabuhay ba ako para kay Kristo? Sana kagaya po ni Pablo, masabi din natin balang araw, Lord, I gave you my life. That is selfless living. Amen? Hindi ka nabuhay para sa sarili mo lang, nabubuhay ka para kay Kristo. Say amen. Paano nagawa ni Pablo yon? Kasi una, ibang tingin niya sa kamatayan Death is an offering. Death is departure. Ano pa? Yung buhay niya, satisfied siya kasi alam niya ginawa niya yung kalooban ng Panginoon. Pag tinitingnan niya yung buhay niya, wala siyang regret. Alam niya ginagawa niya yung kalooban ng Diyos Ginagawa niya yung tama. Pangatlo, ano meron siya? Glorious hope. Naka-fix yung eyes niya dun sa reward, dun sa prize. Alam niya, babalik ang glory sa Diyos. Alam niya, tutuparin ng Panginoon yung pangako niya. Alam niya, hindi lang dito. Alam niya, dun sa dulo may reward ang Panginoon. Say amen. Say amen. Tatayo po tayo lahat.